Ana nasabta sa adlaw ito nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto us. Come on, let's start the day right by worshiping our God. Ikaw ang ginhawa sa kinabuhi, ang akong pagkat, uban kanimo, Jesus, paluluwas ka, pagpaglaong ko, dasaugan ka, andam nga upasaylo, umuhilo sa mga kaugawan, kung kini isumila. Ikaw ang inilawa sa kinabuhi, ang akong puso gumahon sa matagalaw ning kalibutan, upang kanimo, Jesus, maluluwas ka, paglaong ko, dasaugan ko, O God, matarong umuulo sa mga gawgawan, kung kini isulang. Tapos kang pasalamatan, tapos kang pasalamatan, tapos ka nga dayon, tapos ka nga simbahon sa tanang higayon, tapos kang pasalamatan, tapos yes, Lord, hallelujah. Nalaykod ka, Lord, sa walay katapusan. Tapos ka, Ginoo nga dayon. Ikaw ang sa matagalaw ng kalimutan, upang kanimo, Jesus, maluluwas ka, gasaugan ko. Hallelujah, Lord, we give you praise, we give you glory, O God, hallelujah. Giday, we give you salamatan ka na, O Lord. Salamat ka, Lord, sa imong pagpukaw ka lamang, nga imo pang ipabuka ang among mga mata, bangon, Lord, kay kung dili, Lord, dili pagid mo bangon, O God. Salamat kay sa katapos, Ginoong nakabangon kami. Thank you kay sa kalidad, malinaw, hinanap ng katulog kay imong i-provide ka namo tibok gabi. Ug nining laing matahong nga adlaw, Ginoong Wednesday, din opportunity alang ka namo ang makapadayon sa pagkinabuhing Kristohanon, makapadayon sa pag-alagad kanimo, makapadayon, Lord, sa pagpamuhat sa mga bulaton nga may kalambitan sa imo kahimayaan. Lord, thank you kayo. Bisan pa sa imong padayon nga pag-cover ka namo sa imong glory. Thank you kayo, Lord. Bisan pa sa among church exhortation karon nga paghimuon, Lord. Salamat sa kayo sa spirit of understanding, dalaygon ka, Lord, sa walay katapusan, walay laing mapasidugan ining tanan. Ikaw ra gyud, Lord. Ining tanan tungod og pinaagi lamang sa gamhanan ng ngalan ni Hesus Kristo nga among Ginoong manluluwas. Amen. Praise God. So padayon naata sa naata karon sa pag-exhort sa pulong sa Ginoo nga nagpabilin pagyapon nga naata sa Book of Ezekiel. So Book of Ezekiel ta karon. Diya sa Book of Ezekiel chapter 4,
chapter 4 ta tungod kay sa chapter 1, chapter 2, chapter 3 summarize na to kagahapon ang chapter 1, chapter 2 sa chapter 3 tungod kay naa diha nga mga verses nakita nato ang upat ka vision nga nakita ni Zechariah. Ug dinhi nagpadayon sa chapter 4 ang vision. Kay actually ang mga vision nga gakakita ni Zechariah na confirm gid sa Revelation no, diha sa Revelation. Like for example katong horsemen katong mga tao kanang nagkabayo, tao nga nagkabayo nga ang color sa kabayo is pula, puti ug kabang nga kabayo. Kana usa na siya sa uh, vision nga nakita ni Zechariah dito nga na-confirm dito sa Revelation. So mostly sa mga prophecy ni Zechariah, mostly sa iyang mga vision na-confirm ni dito sa Revelation. So karon padayon ta sa ikalima nga vision no, sa ikalima nga vision of Zechariah. Nakita nato diha sa chapter 4. Muna lang atong diretsuon nato no kay mo na pinaka-highlight yun kayo diha sa chapter 4 sa Zechariah. So ang Zechariah actually talks about the fifth vision of a solid gold lampstand no, solid gold lampstand o kani duha ka olive tree. So munang hisgutan diha sa Zechariah chapter 4. Dahil ang significance sa makita nato diri sa lampstand na lampstand giklaro nako kay murag ang akong kuan tungod sa puno kay sa kuan ang ako ilong dili kay nako kaka klaro og litok no. So ang significance, so the first significance of the first one is talks about the significance of the lampstand. And the significance of the lampstand are the eyes of the Lord. No, may gaze ko the eyes of the Lord, which represents His watchfulness over the earth. No, over the whole earth. Muna siya ang significance ng mata sa Diyos nga kanunay nagbantay sa kalibutan. Kanunay munang ingon diya sa other book nag-ingon nga the eyes of the Lord run to and fro searching the earth, looking for those who makes intercession for the sake of his nation. No, sa other book na nato nakita, nalimot ko kung asa na siya nga book, pero naa dito ginan the eyes of the Lord. So makita nabitay mga na mga joke no sa mga ginikanan sa ilang ngadto sa ilang mga anak namin nga ayaw gyud pag good gyud ayaw paghimo og bad because kay ngano dako kayong mata si Lord, makita gyud ni Lord no, makita ni Lord kung maghimo ka og bad no. Inana ang mga parents nga inana dakong mata si Lord, kakita gyud si Lord, makita ni Lord ang tanan nga tawo nya, tanan nga naghimo og bad makita ni Lord nga makry dayon si Lord no, kung makakita si Lord nga naay tawo nga naghimo og bad. Some parents nga inana sa ilang mga anak, so dili maghimo og bad kay dakog mata si Lord, makita ni Lord, makakita gid si Lord no. So ingon ana na siya the significance of the lampstand nga nakita sa vision ni Zechariah is or our eyes are the eyes of the Lord no, the eyes of the Lord which represent his watchfulness no, nagrepresenting niya sa pagka mabinantayo no, pagka mabinantayo ni Lord sa tibuok kalibutan, represents his watchfulness over the whole earth. So nakita nato nga tan-aw gid si Lord nga kanang dili gyud ta makaipsot no, dili ta makaipsot kay bisan unsaon nato dayag ang tanan kay naa pa gani sa una-una kita na ni Lord, basa na ni Lord ang nasa atong una no, because he is an he is an omnipower he is an all-powerful God, he is an all-knowing God, he is
He is everywhere, no? Omnipresence, omnipotent, omnipresence, omniscient God, all-knowing God, omnipresent, He is always everywhere, omnipotent, He is a powerful God. So, walay masalipdan, kita ang tanan. So, unsa ang atong mga intents of the heart, kita na ni Lord, unsa ang naa sa atong unaw na, kita na ni Lord. Because God represent, or the lampstand, no, represents God's watchfulness over the whole earth. Tanang butang kita ni Lord. So mana siya ang significance sa lampstand nga gasiga diya sulod sa templo nya naglinya naglinya ang lampstand nga gasiga, no, gasiga unya naay bowl sa ubos, no. So mao na siya ang nakita nato, una natong nakita diha sa chapter 4, mahitungod sa vision ni Zechariah. So duha ka vision ang dinhi, ani nga vision duha ang nakita, no, ani nga vision duha ang nakita ni Zechariah, lampstand ug olive trees. So ang significance sa lampstand mao to. Ang ikaduha, no, ang ikaduha is the olive trees, no, the olive trees. The olive trees, the significance of the olive trees are the two anointed ones, no, the two anointed ones who stand by the Lord, the whole earth. Ano? The stand by the Lord of the whole earth, no. Duha ka anointed ones. Wala ta kabalo is either Moses or Elijah or Joshua, basta kay wala man gi-mention ang ngalan, no, pero these are the two anointed ones, no. The two olive trees are signifies the two anointed ones who stand by, nagbarog tapad sa Ginoo din sa tibuok kalibutan, no, kanang kung si Lord na naglantaw kanunay, nagtanaw kanunay si Lord, sa nagsusi kanunay si Lord, no, nagbantay kanunay si Lord, no, his eyes run to and fro searching the earth. So kung inaana si Lord, naapoy iyang tapad, no, naapoy iyang tapad ng anointed ones, no, anointed ones who stand by the Lord over the whole earth. So dili ra di ay si Lord ang kanunay nagbantay sa kalibutan, kundi naglantaw sa kalibutan, kundi naay duha ka anointed ones nga naglantaw sa tapad, who stand by the Lord. Madumduman ako dunay awit nga ako nadumduman nga kuan kanang awit nga naay naghisgot gyud, who stand by the Lord, no, who stand by the Lord. Nalimot lang ko, pero nanagid sa tumoy sa kundila naay awit nga naghisgot ana, who stand by the Lord day and night. Hallelujah. So mao ni siya ang significance sa vision nga nakita ni Zechariah sa chapter 4 nga naghisgot mahitungod sa lampstand and two olive trees. So nato, the lampstand signifies the Lord, no, or represents his watchfulness over the whole earth, no. And the second is the olive trees are or signifies the two anointed ones who stand by the Lord of the earth, over the whole earth. So malay siya ang duha. Dayon nakita po nato dinha, no, nakita po nato dinha nga tungod sa kanang pagkamabinantayo ni Lord sa tibuok kalibutan, unya uban sa duha ka olive tree, uban sa duha ka anointed ones, tungod ni ana kay gabantay si Lord, no, watchfulness, no, gabantay si Lord sa tibuok kalibutan, it will lead him to bless the people. It will result, no, it will result the blessing that he's going to pour out to his faithful, katulang mga faithful niya, katulang mga faithful nga mga katawan. Being watchful, no, being watchful, mabinantayon kaay si Lord, gakakita ni Lord, gatanaw ni Lord, galantaw ni Lord ang tipong kalibutan. Every time makakita si Lord ang mga faithful ones, He is going to bless them, no.
So, mo resulta sa panalangin di ay ang pagka mabinantayon ni Lord pagka sa tawag sa Bisaya aning watchfulness ang iyang pagatiman, pagbantay, paglantaw sa kalibutan. Every time makita niya ang mga faithful ones, iya kining panalanginan. So it will always the watchfulness of the Lord will always lead him to bless the faithful one. No, every time makita niya nga na ay mga faithful. So sa pagpangalagad sa Ginoo, ang importante kaayo nga makaplagan kita ni Lord nga faithful nga sa atong pagpangalagad genuine ang atong pagpangalagad no? Wala ta nangalagad nga para makita lang ta sa tao no? Para spotlight ta, wala ta nangalagad nga para dayuon ta sa tao, wala ta namuhat para i-lift up ta no, wala ta nangalagad para plus points dinhi sa mata sa tao kundi nangalagad kita para gyud sa kahimayaan sa Dios o para gyud kang Lord wala na gyud lain para gyud kang Ginoong Hesus ang atong pagpangalagad sa Ginoo kaya ngayon lamang alagaron simbahon simbahon ituboy pasidunggan no si Lord tungod kay sa kaluwasan nga iyang gihatag kanato no sa kaluwasan na dili ta worthy apan gihimo ta niya nga worthy so kana lang daan dako na kaina nato nga utang ka pubuton kang Lord. Dako na kaina nato nga kanang angayan nga lantahon kanunay nga grabe no kanang gitagaan tag chance nga makapuyog langit nagtagaan tag paglaom gitagaan tag eternal life kana dako kay sa nga tanan so dapat ang atong pagpangalagad sa Ginoo kay watchful ra ba si Lord gatanaw si Lord no unya kuan si Lord kanang see-through si Lord makita niya ang naasunod sa atong kasing-kasing so dapat ang atong pagpangalagad yun mag kinto kita mag careful ta because the Lord is looking and watching over us no he is watching over all the earth galantaw gatan-aw si Lord nya makita niya ang tanan nasulod sa atong una kasing-kasing kinabuhi dayag ang tanan because sometimes na ay gahimuon natong butang nga para sa ato murag kanang good intention pero if it is not in line with the will of God dili gyapon makita ra ba ni Lord so delikado kay sa nga tanan no pag makita ni Lord nga dili ta faithful ta in the sight of men but in the sight of God dili delikado kay sa nga tanan so dapat ang atong pagpangalagad si Lord ra ang atong audience no si Lord ra ang atong pahimuton dili tao dili bisan kinsa amen og ginaot nga natay nakutlo karon sa atong gisgutan nga pulong sa Ginoo mag-ampo ta labing balaan gamhanan may gugmaon lang ito namong amahan nagapasalamat kami kaayo Lord sa imong kaayo Ginoo nga pagpukaw pag-uban kanamo pagpasabot kanamo sa imong mahal nga pulong nining size kabuntagon nga magamit gid namo sa padayon nga pag-alagad kanimo paglig-on sa among baruganan sa among pagpangalagad knowing that you're looking at us your watchfulness will lead us to receive your blessing, O God. So, salamat kaayo, Lord. Niining tanan, dalaygon kagit, Lord. So, walay katapusan naman. O, nagpray usab kami, Lord, alang sa mga kaigsunan nga manarbaho karon Lord, sa opisina, pribado, publiko, nga ikaw magapanalangin kanila, pinamis pag-provide, Ginoo, kusog katakos, kaalam sa pag-manage sa ilang trabaho, aron gaanra ang ilang paghimon niini. Bisan pa sa mga kaigsunan nga mga estudyante, O Lord, ikaw mag-provide og pambayad sa tuition, ikaw makauban kanila. Sa mga kaigsunan usab, Lord, nga mga teacher o God, tabangi usab sila Ginoo pag-prepare sa ilang mga lessons for the next school year o God. Bisan pa man Lord sa mga kaigsunan nga nay mga online nga trabaho, tabangi usab sila Ginoo makaya nila ilang trabaho diya sa online, ang load nga gi-carry nila load sa ang burden nga gi-carry nila sa ilang trabaho diya sa online. Tabangi sila nga gaanra bisan pa man Ginoo sa mga kaigsunan nga naay mga business nga gipang-manage tabangi sab sila Lord nga magasinso ang ilang business. Dalaigon ka gid Lord sa walay katapusan amahan. Dawata nga among mga pagpasalamat Lord pagdayeg paghimaya pinaagi sa gamhanan nga ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. God bless us all until next morning.